Rick, Ay, kaya. good afternoon Rick. So anong araw ngayon Rick? Tuesday ngayon. Today, so bigyan natin ng Tuesday na learnings, no? Tuesday learning. So, So anong dyan? may Anong tanong nabaon mo dyan? may tanong doon sa sa comment section natin. Anong Paano ba daw question? i-differentiate yung two-way slab at saka one-way? So yung two-way tsaka one-way. O, sige, timing. Timing naman, no, na magka-top off tayo. So ibig sabihin ng topping off Rick na magbubuhos na ng pinakabubong. Pinaka-roof deck o rooftop. Ito, garden deck natin ito. Ito yung pinakabubong, pinaka-roof ng roof deck ng parking building natin, ano? Sa ilalim parking. So ito, lalagyan to ng artificial grass pagkatapos buhusan. Tapos ng topping off. Okay, so balik tayo. So ano ro yung ano yung question Rick? Differentiation ng one-way slab tsaka two-way slab. Actually, yung sabihin ng one-way slab, isang direction lang ang bending ng slab, no? Isang direction lang. One x-axis lang kunyari, no? Or sa short along long side lang, no? And then kung sinabing two-way slab, dalawang direction ng bending. Magbe-bend siya doon sa x-axis, magbe-bend din siya sa y-axis, meaning dalawang bend niya, magbe-bend sa along short span and magbe-bend din sa along long span. So yun yung sabihin ng two-way slab. Okay, paano natin ma-differentiate, no? So yung pag one way, eto, tinamurek, di ba? Para naka-planting rise yung no, yung top bar, no? Na naka-L/4 lang yan. Curtailed, meaning putol, cut bars. Yan ang tinatawag na one-way slab. Hanap naman tayo ng two-way. Eto, di tayo lalayo. May two-way. Merong L/4 dito, may extra bar, top bar, tapos meron din doon. Yung sa gitna, wala, bottom bar lang. Okay, so as per Bible natin, Rick, merong rules yan, di ba? Kung paano natin, simula tayo sa two-way. Okay, sa two-way, ganito, two-way, no? Sa two-way, pag perfect square, Rick, no argument. Two-way yan, kasi ito, magbe-bend siya, magsasag yung magbe-bend siya doon, yung slab, magsasag din dito, dalawang sag, so two-way. Ang bending niya dalawa, no? Pag perfect square, yun, two-way. Ngayon, habang humahaba, Rick, magiging one-way yun. So anong limitation? Sa example, ito, yan, di ba? Kunyari, Rick, di ba meron dalawang side yan, may long span, long direction, or short span. So pag itong short span, Rick, kunyari, yan, sabihin natin mga 2 meters, kunyari 2 meters. 2 times 2, 4. Pag ito lang short span, naging dublado, naging 4 meters, sabihin natin na yan, scale natin, yan. Yan, doon, yung pangalawa. So pagka more than 2 daw siya, more than 2 ng short span, makukonsider natin yan as one way na. So ang behavior niya, so ang pagbend niya, papagano na lang. Isang way na lang. Papagano na lang ang pagbend niya. 'Di ba? Ito yung short side, 'di ba? Doblehin mo yan. Pag sumobra ng doble, yung span na yan, makukonsider na yan na one way slab. Kasi yung behavior niya, pagka nag-bend to, isang way na lang, isang side na lang. Ngayon, in relation sa beam, yung dalawa lang magtatrabaho niyan. Yan yung one way slab, dalawa lang. Ngayon, pagka magtatrabaho, pagka two way naman, 4 na beam ang magtatrabaho dyan. Kasi share siya, isi-share niya yun, di ba? Okay. Tapos meron namang instances na double matting, nagpapang-abot. So maliit na lang ang doon, meron doon double matting, di ba? Doon yata yun, no? Doon. Double matting kasi may mga cantilever doon. So nagpapang-abot na. Okay, so number 1, nasagot ba, Rick? Di ba? Kung anong ibig sabihin ng one way tsaka two way. Tapos kung anong rule, paano natin actually pagka rectangular na, di ba? Pag nag times 2 na yung short span niya, more than times 2 na, one way na yun kasi rectangular na, papahaba na siya, no? Okay, tapos may dadagdag ako. Ito talagang yung iba kasi nagtatanong, sir,
Engineer, itatali ba yan? Itong top dito, itatali ba yan sa may top bar ng, yung top bar daw ng slab, itatali ba daw sa top bar ng beam? Iba kasi tinatali eh. Ang sagot dyan ay hindi pwedeng itali. Kasi hindi magpapang-abot yan dahil ang concrete cover nitong beam, sa top bar niya is 40 mm o 4 cm. Whereas itong top bar nitong slab, 20 cm lang. E paano mo kung itatali mo to, edi magiging 40 na rin ang 4 cm na rin ang covering nito, which is hindi pa pwede. Okay, so hinahayaan lang yan na naka-floating or naka-hanger. Dahil doon sa chair bar. Oh, may chair bar doon, may chair bar dito, naka-hanger talaga yan. Okay, lapitan natin. Ayan, naka-hanger yan. Ayan, naka-hanger. Oh, dahil sa covering. Okay, so yung yun yung topic natin regarding sa slab. Okay, tapos yun, nagche-checking sila ng ito yung Hilti PR2. Hilti PR2 yung self-leveling na auto level. Pag inilagay mo yan, merong prism yan, may prism yan, automatic na rig. Hindi under yan pag hindi level. Auto level siya, pag level na iikot yung laser. Yun, sine-check nila yung elevation ng pouring guide. Yan tubo niya, yan yung pouring guide. Tapos meron dong sensor o receiver. Okay, so mamaya Rick, bubuhusan natin to hanggang umaga to. So samahan nyo kami, bubuhusan natin to, i-document natin. Okay Rick? So approve Rick, Merry Christmas. Merry Christmas. Okay.